Ang kwento ay nagsisimula sa isang lalaking nagngangalang Walter na tumatakbo. Sa gitna ng mataong pamilihan, tumatakbo siya ng may takot habang may grupo ng mga tao na humahabol sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, nagawa ni Walter na ipasok ang isang maliit na pakete sa isang kahon ng sulat. At sa isang maikling sandali, tila siya ay nakahinga ng maluwag. Ngunit ang pakiramdam ng kaligtasan na iyon ay hindi nagtatagal. Habang siya ay humahamak sa gilid ng kalsada, biglang bumangga sa kanya ang isang mabilis na van. Si Walter ay namatay kaagad. Kinabukasan, ipinakilala sa atin si James, ang panganay na anak ni Walter. Nasa isang paaralan ng pagsasanay militar siya. Pinapadaan ng mga bagong recruit sa isang matinding ehersisyo na pinipilit silang humawak ng kanilang hininga sa ilalim ng tubig. Agad na bumagsak ang mga trainee at sumuko na nagdulot ng malinaw na pagkadismaya kay James sa kanilang kahinaan. Hindi nagtagal, isa sa mga estudyante ang naghatid ng masamang balita. Pumanaw na ang ama ni James. Maya-maya ay nakita ni James ang katawan ni Walter, ngunit halos hindi makita ang kanyang emosyonal na reaksyon. Palagi na siyang may malamig na relasyon sa kanyang ama. Si Walter ay may 2 asawa at ang kanyang pagkamatay ay opisyal na inirulat bilang isang hit-and-run na aksidente. Nang umuwi si James, sinabi niya sa kanyang asawa, si Ayla, kung ano ang nangyari. Sa isang kalmado at walang emosyon na ekspresyon, iminungkahi ni Ayla na ipaalam ni James sa kanyang kapatid na si Johnny. Tumanggi si James. Ipinaliwanag niya na pareho silang matagal nang hindi konektado sa kanilang ama at hindi siya nakipag-usap kay Johnny sa loob ng 10 taon. Sa kanyang isip, hindi naman magmamalasakit si Johnny. Sa Oklahoma City, nakikilala natin si Johnny na nagtatrabaho bilang pulis. Pag-uwi niya, hinarap siya ng kanyang kasintahang si Denny na galit dahil hindi kailanman nagbubukas o nakikipag-usap si Johnny sa kanya. Johnny ay nangaso na magbabago pero sa wakas ay inamin ni Denny ang tunay na dahilan ng kanyang pagkabigo. Gusto niyang wakasan ang kanilang relasyon. Para gumawa ng mas lalo pang lumala, kaarawan niya at tuluyang nakalimutan ni Johnny. Umalis si Denny ng galit, iniwan si Johnny na wasak at emosyonal na pagod. Kinagabihan, nag-iisa si Johnny sa kanyang kwarto habang umiinom nang tawagan siya ni Ayla. Ipinakilala niya ang sarili bilang asawa ni James at sinabi sa kanya na namatay na ang kanilang ama. Gayunpaman, iginiit ni Ayla na siya mismo ang makikipag-ugnayan kay Johnny. Hindi alam ni Johnny na buhay pa ang kanyang ama at halos hindi siya nagulat sa balita. Anaanyayahan siya ni Ayla na dumalo sa burol kinabukasan, ngunit tumanggi si Johnny. Hindi nagtagal, 2 misteryosong lalaki ang pumasok sa kanyang apartment. Johnny ay humihingi ng paliwanag kung sino sila at kung bakit sila naroon. Ipinaliwanag nila na hinahanap nila ang isang pakete na ipinadala ni Walter kay Johnny at gusto nila ito. Johnny ay iginiit na wala siyang natanggap. Pagkatapos ay inamin ng mga lalaki na sila ay mga miyembro ng Yakuza. Gayunpaman, hindi natatakot si Johnny. Lumaban siya at brutal na pinabagsak ang 2. Sa gitna ng laban, ilang mga litrato ang nahulog sa sahig. Ipinapakita ng mga larawan ang walang buhay na katawan ng ina ni Johnny. Ang tanawin ay yunagig si Johnny hanggang sa kaibuturan. Sa sandaling iyon, nagpasisya si Johnny na dapat siyang tuklasin ang katotohanan tungkol kung sino talaga ang kanyang ama at kung ano ang kinasalamutan ni Walter sa lahat ng panahong ito. Mula sa sandaling iyon, hindi na naghahanap ng mga sagot si Johnny. Kinabukasan, makikita si James na nagtitipon kasama ang kanyang pamilya. Kasama na ang kanilang kapatid na si Rita. Sa wakas ay dumating si Johnny at nakilala ang lahat. Ang atmosfera sa pagitan ni Johnny at James ay tensyonado at hindi komportable. Magkaiba sila ng ina at ang tensyon sa pagitan nila ay umiiral na mula pa noong pagkabata. Sa kaloob-looban, si James ay palaging nagmamalasakit at nagmamahal sa kanyang nakababatang kapatid. Habang nagpapatuloy ang libing, napapansin ng 2 magkapatid ang ilang hindi pamilyar na mga lalaki na tila kahihina-hinala. Malinaw na si Walter ay nagtatrabaho bilang isang pribadong imbestigador na nangangahulugang malamang na meron siyang higit sa ilang mga kaaway. Hindi nagtagal, ang gobernador ng lungsod, si Mayo, ay humarap upang magbigay ng talumpati.
Nalaman na siya ay matagal ng kaibigan ni Walter at tila tunay na natutuwa siya na magkakasama na muli ang mga anak ni Walter. Nang gabing iyon, nagtipon-tipon ang lahat sa bahay. Maho ay labis na pinupuri sina James at Johnny. Rita, gayunpaman, ay may dalang hinahanakit kay Johnny dahil hindi siya nandoon noong pumanaw ang ina ni James ilang taon na ang nakalipas. Ang pag-uusap ay patuloy na lumilipat patungo sa buhay ni Johnny at kung paano siya. Binanggit ni Johnny na may girlfriend siya o dati ay meron, pati siya ay hindi sigurado kung umiiral pa ang relasyon. Hindi bumalik si Johnny ng walang dahilan. Sigurado siya na ang pagkamatay ni Walter ay hindi aksidente kundi isang pagpatay. Ang katotohanan na siya ay inatake ng mga miyembro ng Yakuza kaagad pagkatapos ay lalo pang nagpapatibay sa paniniwalang iyon. Lahat ay tila sobrang kakaiba para maging isang pagkakataon lamang. Agad na inakusahan ni James si Johnny na muling nagdulot ng gulo tulad ng lagi niyang ginagawa noon. Sa mga mata ni James, tila sinusundan ng kaguluhan si Johnny saan man siyang magpunta. Matinding pinabulaanan ni Johnny ang akusasyon. Ang tensyon ay umabot sa isang mainit na pagtatalo at sa huli ay umalis silang dalawa ng magkasama. Humihingi si James ng tapat na sagot. Naaalala kung paanong 10 taon na ang nakalilipas, brutal na pinagbugbog ni Johnny ang isang grupo ng mga gangsters dahil naniniwala siyang sila ang may kagagawan sa pagkamatay ng kanilang ina. Sumagot si Johnny ng may galit. Sinabing pinili ni James na magpatuloy sa kanyang buhay nang hindi kailanman tunay na nagtitiwala sa kanya. Nagtapos ang pagtatalo nang umalis si Johnny na puno ng inis. Pagkatapos, ginugol ni Johnny ang kanyang oras sa isang bar kung saan inihahin sa kanya ng bartender ang isang special na inumin. Di nagtagal matapos niyang inumin ito, parang lumiit ang kanyang ulo at nagsimulang malabo ang kanyang paningin. Hindi niya namamalayan, dinala si Johnny upang makilala si Ginoong K, isang makapangyarihang boss ng Hapon na mafia sa Hawaii. Si Ginoong K ay galit na galit nang makita si Johnny muli. Pinapaalalahanan niya si Johnny na 10 taon na ang nakalilipas, pinagbugbog ni Johnny ang kanyang mga tauhan matapos maling akalain na sila ang may kagagawan sa pagkamatay ng kanilang ina. Iginiit ni Ginoong K na hindi niya kailanman pinatay ang ina ni Johnny at wala siyang interes na muling buksan ang mga lumang alitan. Binigyan ni Johnny ng 7 araw para umalis sa isla. Kung mananatili si Johnny, papatayin siya sa isang brutal na paraan. Tumanggi si Johnny na umatras. Bilang babala, pinagdudurog ni Ginoong K ang mukha ni Johnny. Sa huli, wala nang ibang pagpipilian si Johnny kundi ang sumuko. Kinabukasan, sinimulan ni James na suriin ng mga gamit ng kanyang ama. Kabilang sa mga ito, nakakita siya ng susi sa isang opisina at isang listahan na naglalaman ng 12 random na mga code. Samantala, si Johnny ay nasa opisina ni Walter na, naghahanap sa lugar. Bagaman wala pa siyang natagpuang talagang mahalaga, bigla niyang nahuli ang isang tao na sumusubok pumasok. Nahuli at pinagtataga ni Johnny ang salarin, pinipilit itong ipaliwanag ang sarili. Ang binata ay nagpakilala bilang si Pika, isang hacker na dati nang nagtatrabaho para kay Walter, tumutulong sa kanya sa iba't ibang pribadong imbestigasyon. Nang tanungin kung may mga pangunahing kaaway si Walter, ipinaliwanag ni Pika na halos kalahati ng lungsod ang galit sa kanya. Walang pag-aalinlangan, nagpasya si Johnny na simula ngayon, si Pika ay magtatrabaho para sa kanya. Kasabay nito, iniimbestigahan ni James ang lugar kung saan pinatay si Walter. Napansin niya ang isang security camera sa kalapit na tindahan at humingi ng footage. Tumanggi ang mga may-ari ng tindahan at nagsimulang kumilos ng agresibo. Sinubukan ni James na suholan sila pero tumanggi pa rin sila. Walang ibang pagpipilian, si James ay napilitang gumamit ng karahasan para makuha ang kailangan niya. Pagbalik sa opisina, sinisiyasat ni na Johnny at Pika ang mga bagay sa loob. Johnny nararamdaman na may kakaiba sa isang surfboard. Nang mas malapitan niyang inspeksyonin ito, natuklasan niya ang isang nakatagong mapa sa loob. Ang mapa ay tila bahagi ng isang malaking proyekto ng pagpapaunlad, ngunit hindi pa nauunawaan ni Johnny ang tunay nitong layunin. Sa City Hall, nagbibigay ng talumpati si Maho tungkol sa mga plano sa hinaharap na kaunlaran ng Hawaii. Nandyan din si Rita at nalaman na siya pala ang kanyang katulong.
Tinawagan ni Johnny si Rita at sinabi sa kanya tungkol sa mahiwagang mapa na natagpuan niya. Sigurado siya na itinago ito ni Walter para sa isang mahalagang dahilan, kahit na hindi pa rin malinaw ang layunin nito. Tinanong ni Rita ang serial number ng mapa at nangako si Johnny na ipapadala ito sa kanya. Hindi nagtagal, dumating si James sa opisina na ikinagulat ni Johnny. Sa wakas ay inamin ni James na tama si Johnny tungkol sa kanilang ama mula pa noon. Sama-sama nilang sinuri ang CCTV footage at malinaw na ipinapakita nito na sinadyang binangga ng van si Walter. Hindi ito aksidente. Pareho nilang napagtatanto na nahuhulog sila sa bagay na mas malaki kaysa sa inaasahan nila. Sinisimulan nilang pagdugtong-dugtongin ang mga pahiwatig sa likod ng kung ano talaga ang kinakaharap ni Walter. Isang planadong pagpatay, pagkakasangkot ng yakuza, lahat ay nagsisimulang magtagpo. Sa kanilang pag-uwi, biglang inatake sila ng isang kotse. Pumutok ang putok ng baril habang pinapaputukan ng mga salarin ng kanilang sasakyan. Tumalon si Johnny at gumanti ng putok hanggang sumabog ang sasakyan ng mga umaatake. Ang pagsabog ay sumira rin sa kotse ni James. Si James ay galit na galit, ngunit ipinayuwanag ni Johnny na ang kanyang mga aksyon ay talagang nagligtas sa buhay ni James. Nakatakas sila at nakabalik sa bahay. Sinabi ni Rita sa kanila na ang mapa ay konektado sa isang lalaking nagngangalang Marcos, isang makapangyarihang tao na may koneksyon sa Yakuza. Si Marcos ay may-ari ng ilang mamahaling restaurant sa Hawaii at plano niyang itayo sa mismong lupa. Ngunit napansin ni James na may kakaiba. Ang disenyo ay hindi para sa isang restaurant. Ito ay isang kasino. Ipinaliwanag ni Rita na iligal ang mga kasino sa Hawaii na nangangahulugan na hindi maaaring itayo ito ni Marcos ng hayagan. Ipinahayag din ni Rita na si Marcos ay magho-host ng isang fundraising event kinabukasan. Nang marinig ito, pumayag sina James at Johnny na magtago sa kaganapan. Kinabukasan, binisita nila ang pinagtatayuan ng gusali. Doon, nakatagpo sila ng isang grupo ng mga katutubong Hawaiian na nagproprotesta. Ang mga lokal ay determinado na protektahan ng lupa mula sa pagkuha nito. Isa sa mga babae ang nag-explain na ang lupa ay pag-aari na ng kanilang mga ninuno sa loob ng maraming henerasyon at ngayon ay may mga makapangyarihang tao sa loob ng gobyerno na sinusubukang agawin ito sa pamamagitan ng puwersa. Nangako silang mananatili at lalabanan ito kahit anong mangyari. Ang kanilang determinasyon ay nag-iwan kay James at Johnny na tahimik at labis na humanga. Hindi nagtagal, tumanggap si Johnny ng isang mahalagang tawag. Natuklasan ng pulisya ang isa pang bangkay na konektado sa parehong truck na pumatay kay Walter. Dahil dito, napagtanto ni Johnny na may isang tao na aktibong sinusubukang burahin ang ebidensya. Ang truck ay nakarehistro sa isang kumpanya na tinatawag na Motora. Sa parehong oras, inuulat ni Pika na matagumpay siyang nakakuha ng trabaho bilang isang waiter sa party ni Marcos. Ito ang perpektong pagkakataon para makapasok sila. Nang gabing iyon, nagsimula ang kaganapan. James at Johnny ay nagkunwaring mga tagapaglingkod. Habang nagtatrabaho, napansin ni Johnny ang isang babae na nahuli ang kanyang atensyon at sinundan ito. Ang pangalan niya ay Valentina. Agad niyang nakilala si Johnny bilang anak ni Walter. Nang sinabi ni Johnny sa kanya na pumanaw na si Walter, halatang nagguluhan siya. Ipinahayag ni Valentina na siya ang asawa ni Marcos at inamin na siya ang kumuha kay Walter matapos niyang pagdudahan ng kanyang asawa na may kalokohan. Pagkatapos, inaanyayahan niya si Johnny na makipagkita sa kanya sa isang hotel kinabukasan para maipaliwanag niya ang lahat ng detalye. Sa ibang bahagi ng kaganapan, nagtatrabaho si James sa catering area nang may isang lalaki nagngangalang Nakamura na lumitaw, halatang lasing mula sa droga. Napansin ni James ang apelyido ng lalaki, Motora, parehong pangalan ng kumpanya na nagmamay-ari ng van na responsable sa pagkamatay ng kanilang ama. Bago pa mang makapag-imbestiga si James, nakialam ang seguridad at parehong inaresto at hinila ang magkapatid sa harap ni Marcos.
Marcos ay humihingi ng paliwanag kung bakit nila pinutol ang kanyang kaganapan. Sinasabing wala siyang ideya kung sino sila. Ipinahayag ni na James at Johnny na sila ang mga anak ni Walter at na kamakailan lamang ay namatay ang kanilang ama. Mariing sinasabi ni Marcos na inupahan lang ni Walter upang imbestigahan ang mga hinala tungkol sa pagtataksil ng kanyang asawa. Isang hindi pagkakaintindihan ng sumunod nang isinayag ni Marcos na inaakusahan siya ni Johnny ng pagkamatay. Ipinaliwanag ni Johnny na parehong inupahan ni na Marcos at Valentina si Walter para mag-tespy sa isa't isa. Sa gitna ng palitan, napansin ni Johnny ang isang granada na nakadisplay sa mga gamit ni Marcos at naintriga siya rito. Hindi nagtagal, inutusan ni Marcos na itapon ang parehong mga kapatid mula sa party. Kinabukasan, pumunta si Johnny sa hotel para makipagkita kay Valentina. Sa halip, natagpuan nitong walang buhay sa labas ng gusali. Agad niyang pinaniniwalaan na si Marcos ang may kagagawa ng kanyang kamatayan. Nasilayan ng galit, tinuntun ni Johnny ang mga tao ni Marcos at sinimulang alisin ang mga ito isa-isa. Halos maabot na niya si Marcos bago siya malupig at mapigilan. Nang gabing iyon, dumating si James sa istasyon ng pulisya at pinakawalan si Johnny. Galit na galit siya sa walang ingat na pag-uugali ni Johnny at binalaan na ang ganitong mga kilos ay magpapahirap kay Johnny na muling makasama ang kanyang ina. Nagalit si Johnny at inatake si James at nagkaroon ng marahas na laban ng dalawang magkapatid. Sa gitna ng init ng sandali, sa wakas ay pinakawalan ni Johnny ang mga taong nakatagong sakit. Nagagalit siya dahil sa katotohanang pinalayas siya ni James noon. Ipinaliwanag ni James ang katotohanan. Pagkatapos ng pagkamatay ng kanilang ina, nagsimula si Johnny na brutal na atakihin ng mga miyembro ng gang na nakakuha ng atensyon mula sa parehong pulis at mga kriminal na organisasyon. Pinaalis ni James si Johnny upang iligtas ang kanyang buhay, ngunit ayaw talagang pakinggan ni Johnny iyon noon o ngayon. Aminado si Johnny na noon ay desperado siyang kailangan si James dahil pagkatapos mamatay ng kanilang ina, si James na lang ang natitirang pamilya niya. Sa huli, humingi ng tawad si James. Nagkasundo ang magkapatid at nagkasundong magtulungan upang matuklasan kung sino talagang nasa likod ng pagpatay sa kanilang ama. Bumalik sila sa bahay. Hindi nagtagal, nakipag-ugnayan si Danny kay Johnny. Pumunta siya sa apartment ni Johnny sa Oklahoma upang kunin ang kanyang mga gamit at natagpuan ng isang pakete na ipinadala ng isang taong nagngangalang Walter. Agad na nais ni Johnny na ito ang package na hinahanap ng Yakuza. Ipinaliwanag ni Danny na sa loob ay wala kundi isang flash drive. Hiniling ni Johnny na lumipad siya papuntang Hawaii kaagad at dalhin ito kasama niya at pumayag siya. Di nagtagal, dumating si Danny at sabay silang umalis sa paliparan. Habang nagmamaneho, sinimulang suriin ni Pika ang flash drive. Nalaman nilang naglalaman ito ng isang nakalock na cryptocurrency account. Ipinaliwanag ni Danny na ang account ay nangangailangan ng 12 code upang ma-unlock ito. Pagkatapos, inilabas ni James ang listahan ng mga code na dati nilang natagpuan sa mga pag-aari ni Walter. Habang nagsisimulang ipasok ni Pika ang mga code, biglang sumiklab ang kaguluhan. May lumitaw na helicopter at pinaputukan ang kanilang sasakyan. Maraming sasakyan na puno ng mga armadong lalaki ang sumali sa habulan. Isang matinding palitan ng putok ang nangyari. Nagawa nilang sirain ang mga humahabol na sasakyan at si James pa nga ay nakapagpabagsak ng helicopter. Malapit na silang mamatay pero nakatakas pa rin sila. Pagkatapos huminto, muling sinuri nila ang crypto account. Ipinapakita nito na ang nasa account ay $40 million na nakaimbak sa isang overseas account at ang may-ari ng account ay si Maho. Ang natuklasan ay labis na tumama sa magkapatid. Sa buong panahong ito, pinagkakatiwalaan nila si Maho na parang tiyuhin sa pamilya. Mula sa sandaling iyon, lahat ay nagsimulang magkaintindihan. Marcus at Maho ay nagtatrabaho ng magkasama. Si Marcus ay nagbigay ng suhol kay Maho upang iligal na linisin ang lupa para sa proyekto ng kasino. At bilang kapalit, nakatanggap si Maho ng $40 million. Habang iniimbestigahan sina Marcus at Valentina, aksidenteng natuklasan ni Walter ang korap na balak na ito.
Ang natuklasan na ito ang nagtakda ng kanyang kapalaran at siya ay pinaslang. Malamang na may tulong mula kay Nakamura. Sa parehong oras, ipinakita ni Rita kay Maho ang mapa. Patunay ng plano ni Marcus na agawin ang lupa ng Hawaii na may suporta mula sa mga tao sa loob ng gobyerno. Kinuha ni Maho ang mapa at nangakong pababagsakin si Marcus. Sa katotohanan, kabaligtaran ang ginawa niya. At sinubukan niyang takpan ng lahat nang umuwi sina James at Johnny, natagpuan nilang takot na takot ang mga bata. Nandyan na ang tulisan at kinidnap si Ayla. Di nagtagal, tumawag si Marcus kay Johnny. Pinayagan silang makita sina Ayla at Rita parehong nakatali sa isang basement. Binanta ni Marcus na papatayin sila maliban na lamang kung ibibigay ang crypto flash drive. Umabot sa sukdulan ng galit ng magkapatid. Dinala ni James si Johnny sa kanyang imbakan ng armas at naghanda silang lumaban ng magkasama. Walang pag-aalinlangan, sinalak nila ang compound ni Marcus. Tahimik na pinapabagsak ang mga gwardya isa-isa sa dilim. Walang makakapigil sa kanila. Mula sa basement, napagtanto ni Marcus na naggaganap na ang atake at ipinadala ang mga tao ni Nakamura upang pigilan sila. Hinarap ni James sila direkta at tinapos sila ng may brutal na kahusayan. Di nagtagal, narating ng mga kapatid ang basement at natagpuan sina Ayla at Rita. Pinalaya nila ang dalawang babae. Ngunit inihayag ni Ayla na nakatakas si Marcus. Dahil sa paghihiganti, hinahabol ni Johnny si Marcus. Sa parehong oras, hinarang ni Nakamura ang dadaanan ni James. Isang matinding labanan ang sumiklab. Si Nakamura ay napatunayang isang matinding kalaban, ngulit sa huli, natalo siya ni James at napatay gamit ang isang espada. Sa wakas ay nahabol ni Johnny si Marcus sa kanyang daan ng pagtakas. Si Marcus ay hindi isang karaniwang kalaban. Sanay sa yaku sa combat, nalupig niya si Johnny at muntik na itong patayin. Sa huling sandali, inihayag ni Johnny na nahugot na niya ang pin mula sa granada ni Marcus. Isang malakas na pagsabog ang sumunod na agad na pumatay kay Marcus. Si Johnny ay nahagis sa karagatan at muntik ng malunod. Si James ay tumalon sa tubig at nagawang hilahin siya pabalik sa ibabaw. Si Johnny ay malubhang nasugatan pero buhay pa. Si James ay labis na nakaramdam ng ginhawa dahil sa wakas ay nailigtas na niya ang kanyang nakababatang kapatid. Kinabukasan, inaresto ng mga otoridad si Maho. Sa harap ng pamilya ni Walter, iginiit ni Maho na siya ay walang sala, ngunit binala pa rin siya ng pulis. 2 araw ang lumipas, nakaupo si Johnny sa tabi ng dalampasigan. Nagmumuni-muni tungkol sa kanyang ina. Ang kanyang galit ay palaging nakaugat sa pagkawala na iyon, at iyon ang dahilan kung bakit siya umalis sa simula. Ngayon ay nararamdaman niyang mapayapa na siya, dahil sa wakas ay nakabalik na siya sa kanyang pamilya. Ginoong Kay ay lumitaw. Nagulat na pinili ni Johnny na manatili. Malinaw na sinasabi ni Johnny na hindi siya aalis at nais niyang makasama ang kanyang pamilya. Ipinaliwanag ni GK na sa pagpapatay kay Marcus, natapos ni Johnny ang takot na bumabalot sa lugar. Isang bagay na sa huli ay nakabuti sa mga tao ng Hawaii. Dahil dito, pinapayagan siyang mabuhay ni GK. Bago umalis, ibinibigay ni Ginoong Kay kay Johnny ang isang piraso ng papel na may pangalan ng taong responsable sa pagkamatay ng kanyang ina, at sinasabi sa kanya na nasa kanya na ang desisyon. Ipinakita ni Johnny ang pangalan kay James. Inamin ni James na dapat sana'y sinuportahan niya si Johnny noon, pero hindi niya ito nagawa. Sa pagkakataong ito, hindi na siya magiging hadlang. Naniniwala rin si James na ipinadala ni Walter ang flash drive hindi lang para ilantad ang krimen, kundi para ibalik si Johnny sa kanyang pamilya. At sa huli, nagtagumpay ang planong iyon. Sabi ni Johnny na sapat ang 8 million para magkasama silang lahat na mapayapang namumuhay. Sinunog niya ang papel na may pangalan ng pumatay sa kanyang ina. Pinili niyang bitawan ang kanyang paghihiginti.
Sa huli, magkasamang umusad ang dalawang magkapatid na may kapayapaan sa kanilang nakaraan at sa wakas ay namumuhay bilang isang pamilya. Kaya ang aral ng kwento ay huwag kailanman baliwalain ang mga isyu sa pamilya at huwag din magtago ng lihim at ang panghuli sa lahat ay harapin ang hamon sa buhay kasama ang pamilya.